Welcome back to my channel, guys. For today's video, i-share ko sa inyo yung isa sa mga ginagamit kong strategy sa pagtitrade sa Forex. Ginagamit ko to, minaster ko to, talagang napakaganda at sulit. Ito nga yung price action. Yung price action, guys, kapag may uptrend, that's the price action. Kapag may downtrend, price action din yan. Okay? Sisimplihan ko lang yung paliwanag din to, guys. Hindi ko nalalagyan ng pa-eme-eme o kung ano-ano man. Padaliin ko para mas maintindihan ninyo at magamit nyo na kagad sa pagtitrade ninyo sa Forex. Okay? Sinamahan ko na rin pala ito ng Fibonacci retracement para sa pag-entry. No? Para sa mga mag-entry gamit ang price action. So, bakit ko sinamahan din ng Fibonacci? Para malaman natin yung retracement na pwedeng gawin ni market tapos magdiretso na siya sa uptrend. Okay, papaliwanag ko yan, guys, kapag nasa nasa chart na tayo. Sa ngayon, guys, gusto ko muna palang ipakilala sa inyo yung XM na ginagamit, broker na ginagamit ko, which is yung XM, mali. Okay? Broker na ginagamit ko is XM. XM lang naman kasi ang pinaka the best pagdating sa 100% deposit bonus. Hindi ka na niiwan, promise, kahit anong mangyari. Pagdating naman sa withdrawal, pass and secured ang withdrawal nila, guys. Pagdating naman din sa security ng inyong fund, regulated kasi si XM sa FD, basta yun na yun, okay? Basta napakataas na standard ni XM, kaya naman talagang ang sarap gamitin, ang saya gamitin, at mapagkakatiwalaang gamitin. Okay? Kung wala ka pang broker, pwede mong gamitin yung link ko dyan sa baba, at mag-create ka lang na, para mapabilis pala yung pag-create mo ng account sa XM. Okay? So, simulan na natin to, guys. Okay, guys. First, una muna natin gagawin is i-determine muna natin kung ang market ba ay may uptrend or downtrend. So, paano nga ba natin malalaman kapag ang market is uptrend or downtrend? Kapag ganito ang moves, guys, yan. So, tayo ay nasa uptrend. So, kitang-kita naman. Maganda niyan, guys. Lagyan nyo ng palatandaan. Yan. Lagyan nyo lang ng palatandaan. So, dito, pwede nyo ilagay dito is higher high. Yan. Higher high. Putik na yan. Teka lang, guys. Nag-load ko yung mouse ko. Yan. Hello. Yan. Then, dito, pwede na siguro yung BOS or break market structure, BOS. Yan, ibig sabihin, binasag niya ulit. Nag-create ulit siya ng higher high. Then, ganun din sa taas. Yan. Okay? So, dito, pwede nyo ilagay dito is, an example, pwede nyo palalagay talaga dito is higher low. Kasi nga, tayo ay may uptrend. So, higher low. Dito rin, higher low. Yan. So guys, kung dito malilito kayo sa BOS, pwede naman lagay nyo yan ng lagay na lang yan dyan is higher high. Kung malilito lang kayo, guys, kasi ako nakasanayan ko na BOS o break market structure. Pero kung mas sanay kayo na gamitin to, yung higher high, lower at saka higher low, okay din naman, wala naman problema. Basta kung saan kayo mas panatag gawin o maginhawang gawin. Okay? Kung saan yung mas matatandaan na gawin. Okay? Ayan yung uptrend natin. Kapag ang market ganyan ang ginagawa, ibig sabihin, meron tayong uptrend. Okay? Kabaliktaran naman to kapag may downtrend. Remove ko yung drawing. Kapag naman may downtrend, yan. Yan. Okay? Yan. Patuloy naman yan binabasag yung lower low. For example, ito yung lower low na, hindi pala example. Ito, sa sample natin, ito yung lower low natin. Okay, binasag niya. Tapos, ito yung lower low ulit natin.
binasag niya ulit. So dito, lagay mo dito is LL, and then dito same LL, yan. And then dun naman sa taas, oh guys, ito guys, kahit yung nasa taas guys, itong mga to, paliwanag ko lang kung bakit mahalaga din siya na ilagay. Kasi guys, sa reversal, soon, ituturo ko rin yan pagtapos nito. Pero dito muna tayo guys, sa price action muna tayo. Sa mga reversal ay mahalaga din yan. Okay? Dito lalagay nyo naman dyan is lower high. Yan, dito, pwede nyo ilagay dyan lower high. Yan, lagay mo yan dito. Tapos maglagay ka ulit na isa pa dito. So kapag ganito naman ang style guys, meron tayong downtrend. So dito, inaalam muna natin kung ang market ba ay uptrend or downtrend. Siyempre, mahalaga yun para malaman natin kung paano tayo mag-entry. Baka mamaya is nag-entry tayo against pala sa market. For example, may uptrend, sell ka ng sell, may uptrend nga. Okay? So, punta na tayo sa market. I-apply na natin to. Itong price action na ganito. Hahanap tayo dito guys ng same scenario. So, dito, may dito na tayo. Sa 2 hours time frame kay gold. Sa AU/USD. Okay? Dito, may makikita tayo dito na ito guys, tuturo ko sa inyo yung reversal soon. Okay, dito na muna tayo sa price action. Makikita mo guys na meron ditong binasag ulit. Yan. Ito yung higher high niya. Binasag niya ulit. Ayan. Ayan. Lagay natin dito is HH. Okay? And then, ito naman yung HL. HL. O, higher low. So, dito guys, paano papasok dito yung Fibonacci retracement na maganda para makapag-entry tayo. Dito guys, ginagamitan ko to ng Fibonacci retracement para malaman ko kung hanggang saan ang i-fullback ng market kapag meron ng break o yung gumawa na naman siya ng panibagong higher high. So, binasag niya to, nagkaroon ng pullback o retracement, and then umangat. Yan. Yung ginagamit kong Fibonacci retracement guys is edit na to at yung settings ipapakita ko sa inyo mamaya. Ayan. So yung pagpa-plot ko mula dun sa higher low niya hanggang dun sa kung saan siya binasag ang hangganan hanggang nagkaroon ng fullback. Okay? So dito ba, pwede ba dito na maglagay? Hindi guys. Kasi kita nyo guys, hindi siya pumapasok sa golden lane natin tapos umangat pa siya. So, ibig sabihin, hindi siya magandang lagyan ng entry. So, kung ganito yung nakikita nyo guys, ito, yung nandito, ito, maganda, huwag ka na lang mag-entry kasi hindi mo naman alam yung ginagawa ng market Ngayon, nung nakita mo na ito na yung naging last swing high niya, yung higher high niya, tapos nagkaroon ng gantong fullback, saka mo i-plot yung Fibonacci retracement natin, ilagay mo sa kanya para makita mo o ma-determine mo kung hanggang saan yung presyo o kung saan nakarating yung price. Okay? Ang maganda dito guys, pumasok siya dito hanggang sa pangatlo. So ito, magandang entry to kasi liliit yung SL natin. Ayan, liliit. So dito, pwede ako mag-entry. Ayan. Diba dyan? Pero, kung naglagay ka dyan, tapos dito pa lang, naglagay ka na rin, okay lang naman din. Basta ang SL mo laging below sa higher low kung may uptrend. Dito sa pinaka-last na baba niya. Okay? Kung saan ka naglagay kung saan ka nagplot ng Fibonacci. Mag-adjust ka lang dyan ng mga at least 20 pips. Pwede na. May mga ganyan. Tapos ang risk-reward ratio,
pwede kang mag 1:2. Yan. Yan. Pero sa akin, ito, mayroon akong TP1 dyan. Yung first dilaw ko na yan is TP1 ko is 1.61 yata yan. Hindi ko na matandaan. Pero papakita ko sa inyo mamaya yung settings niyan. Tama nga guys, ito. 1.61. Ito. Yan. Yan. Diba? Ayan, kita naman, hit na hit yung TP, yung TP natin. So, ang ganda. Sobrang ganda na Fibonacci retracement, no? Pag ganyan. Okay, hanap pa tayo ng iba. Guys, pasensya na kung medyo naririnig nyo yung salita na nasa labas. Alam niyo naman guys, yung sitwasyon ko is hindi naman talaga ganun kasolid yung aking bahay. Na wala pa naman tayo talagang privacy para sa mga ganitong paggawa ng mga video. Kaya nga natitigil ako at napapahinto kasi nga dahil nga sa ganitong sitwasyon. Paano ako makapag-share kung diba, masyadong maingay at magulo. Pero sa ngayon, pagtyagaan nyo na lang muna po. Okay? Ito guys, balik na tayo sa topic. Okay? Hanap tayo ng iba pa. Okay? Hanap pa tayo ng iba. For example, nanalo ka na doon. Uy, na-remove ko. Okay, for example, nanalo ka na doon. Yan, dyan, sa ganyan dito. Na-remove ko. Ulitin ko na lang. Ay, lalagyan ko lang ulit ng palatandaan. Okay, dito nakita nyo, nagkaroon ng higher high. So, dito ulit yung pinaka lower low niya, higher low niya. So, pwede ka rin doon maglagay. Tapos tingnan mo kung hanggang saan nakarating yung retracement niya. So yung retracement niya hanggang dito sa pangalawa, panalo ka na naman. Kung nag-entry ka dyan, ayun. Hit na naman yung profit. Hit na naman yung TP hit mo. Diba? Ayun, nakita guys yung dilaw. Itong dilaw na yan. Hanggang dito sa blue, pangatlong line, pwede kang mag-entry dyan ng pabay. Tapos ang SL mo laging below sa last swing low niya o yung higher low niya. Okay? Lagi yun. Maglalagay ka lang ng konting kasi yung market kasi kadalasan dahil sa yung volatility niya, yung maabot siya hanggang dito. Sabay biglang boom, haangat. Magkakaroon siya ng weak candle kung saan kinukuha niya yung mga liquidity. Diba? So, dito, yan, makikita nyo naman yung ginagawa ng market. Kitang-kita at kung hanggang saan yung retracement niya. Okay, hanap pa tayo ng iba. Pwede nyo yung ituloy-tuloy yan, guys. Saan kayo hinto? So, hanggat di mo pa nakikita na binabasag niya yung lower high niya o yung ito, for example, ito yung itong pinaka last swing low niya sa higher low niya, hindi mo nakita na nagkaroon ng ganito. Ito, yung candle, for example, yung candle hindi gumanyan. So, patuloy ka na maghahanap ng uptrend. Okay? Hanggat hindi niya binabasag itong itong higher low na to, at hindi siya nababasag or hindi siya nabe-break markup structure, ano ba yun? Break markup basag. Hanggat hindi na bumababa dyan yung candlestick, patuloy pa rin ang uptrend. Okay? Hanap tayo sa mga downtrend. Ito, for example, ito, may downtrend to. Pero maikli lang to guys, maikli. Pero pwede na rin. Dito, may tamo, may binasag na siya dito. Ito. Nagkaroon dito ng reversal. So, susunod, papakita ko sa inyo at kung paano gumagana yung reversal. Yan, tapos dito nakita mo nagkaroon na ng ganun ulit, same scenario. So napansin mo na pababa na ng pababa. Okay? So dito, pwede ka lang dito mag entry. So mula rito sa taas na to hanggang dito, pwede kang maglagay dyan ng mag-plot pala ng Fibonacci retracement mo para matrace mo kung hanggang saan yung price. So dito, nakikita mo guys, ang liit lang ng ang liit lang ng konting hit na lang. Kumbaga, ang liit ng gap para ma-hit na yung TP hit mo. Pero, okay na rin. Kung, depende nga pala, no? Depende rin pala sa kung paano kayo. Ako kasi guys, kapag nag-entry ako at napansin ko na nasa 80 to 90% na yung TP hit ko, or minsan nga 70% tinitake profit ko na yan.
Tinitake profit ko na. Hindi ko na yan pinaaabot ng 100% na TP hit. So kung bakit, anong dahilan ko? Siyempre, ang dahilan ko is pera na yan. Blue is blue na yan. Di ba? Okay, pero hindi naman dun sa tipong 1% lang o 2%. For example, ang risk-reward ratio mo is 3%. Tapos ang TP mo 1%. Hindi maganda. Okay? So, ang ginagawa ko talaga dyan, ganyan. 90%, 80%, 70%. We're in good na ako dyan. Mukha kasi ang pera, guys. Yan, ganun lang din guys. Simple lang. Hanggat hindi, ito, tulad nito, yung last swing niya, yun na, inabot niya na, kaya nagkaroon na ng uptrend ulit. Diba? So, yun yung sinasabi ko, hanggat hindi na-hit yung pinaka last swing low niya, or yung last swing low niya, bakit ka kontra dun sa market? Kung ang last swing high naman niya, hindi pa rin naman na-hit, bakit ka kontra dun sa market? So, mas maganda guys, kung ang market ay patuloy niya pinoprotektahan yung lower low niya. Pag meron tayong, kapag lower high niya, kapag meron tayong uptrend. Tapos kapag higher low pala pag may uptrend, sorry, higher low niya kapag may uptrend, lower high naman kapag may downtrend. So, dun yung laging SL natin. Diba? So, kung hanggat hindi pa na-hit, hindi pa na-break, na tatamaan yun, huwag kang huwag kang against sa market. Grabe ka, tinalalamunan ko. Pasensya na guys. So, ayun, ito yung yung about dito nga sa combination ng price action plus Fibonacci retracement. So, ganyan ko siya ginagamit. Ganyan ako nag-entry. Ngayon, kapag hindi gumawa ng ganyan yung market, like tulad nito, hindi ako mag-entry. Either, pupunta pa ako sa mga mas high time frame. For example, dito sa 1 day, so kitang-kita naman natin dito guys na ang price action na ginagawa ng market is uptrend. Nakita nyo guys. Binasag niya. Nagkaroon ng fullback. Diba? Then, umangat. Hinit yung 1.618 natin. Diba? Ayan. Tapos ngayon, bumababa. So, either kapag ito ay binasag niya, ito kasi nga, ito yung last swing high niya, ito yung lower high niya, higher low niya, yan. So, tingnan natin, kapag dyan ko nilagay, dyan ako nag-plot, kung hanggang saan yung ibababa ng market. Lumagpas na siya guys. Tapos umangat. Diba? Dapat hanggang dito lang lumagpas. Pero hanggat buhay yung 1931, so mataas pa rin ang chance na bumalik pa yan pataas. Yan. Malaki pa rin yung chance na bumalik yan dito at kunin niya to. Yan. Yung 2280. Okay? Mataas pa rin talaga yung chance. Kasi hanggat buhay itong higher low natin, syempre, sabihin wala pa tayong nakikita sa high time play sa D1, nabababa na si market. So sa ngayon, talagang sa malalaking time frame, meron pa rin tayong uptrend. Yan, ganyan yung ginagawa ko kapag, yan guys, update to guys, updated to. Ibig sabihin, ito yung currently market natin ngayon. Okay? So hanggang sa susunod ulit guys, ang kati talaga na nalamunan ko, hindi ko alam, nagasgasan na yata kaka-gin bulag. So salamat guys, salamat. Thank you sa lahat ng
sumusuporta, sa mga nagki-create ng account sa XM. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod po ulit.